bilis lang talaga na pagtanggal mo ng mga tae, bro. Ano? Ang bilis lang. Ito, kanina nag-upisa sa dito. Ando na siya. So, mayroon pong gustong bumili ng itlog pugo. Yan, tingnan po natin sila. So, dinadayo na rin po dito yung ating farm. Yan po, mag-asawa. Hello! Bibili kayo ng itlog? Oo. Saan nyo tinitinda? Tinakain lang? Ilang daan? 100 po. So, 100 po yung isang tray sa pugo. Maganda ba yung yung location namin? Okay naman. Malayo sa mga kabahayan. Oo, malayo daw sa kabahayan. So, ayan. Si Ron po ay nag-harvest na ng kanyang itlog para may pambigay po tayo. So, yung mga customer pala na may alam na mayroon ditong puguan, pumupunta na po dito para bumili. So, sa 100 pieces na yun, Ron, magkanong bigay mo? 200 pesos po yung bigay ni Ron pag dito sa farm. Pero pag doon na sa store, medyo mahal-mahal na, Ron. May store charge na po pag doon na. Oh, ayan. Oh, ang ganda. May benta na kagad. 200 pesos. So, 2 pesos po. Ito. Dito ka kumuha kasi bagong patak ito. Makintab na makintab po ang itlog. 100 pieces lang? 100 pieces lang. Diyan ka kukuha, Ron. Diyan ka kukuha sa bago. Nabilang mo na pala. 100. Oo. Ayan. Kukunin na ni Ron. So, sarap po sa feeling na nag-harvest ka na ng pinagpaguran mo. Ayan. So, pumupunta po dito sila para po bumili na. Hanggang taas na, may itlog na. Yung mga bagong delivery, may production na mga kagandang buhay at may customer na po tayo kaagad para sa mga itlog natin na to. Actually po, sa isang store pa lang namin, kinukulang na po ang mga itlog na yan. So, hindi po kaya namin supplyan, sarili pa lang po namin store. So, ang kagandahan po ng farm ni Ron ay sariling disposal. Sa Boracay yata ron 230 yung binta namin Oo, tapos dito sa Navas magkano? 220. Pero bakit di mo na rin ipariho? Dapat 220 na rin dito ron kasi silang priority na mabigyan. Sayang pa ng 20 pesos Dapat isabay mo na sa retail. Kasi 100 lang naman, isang tray lang. So, magkano ba sa inyong lugar mga kagadang buhay? Siguro mas mura po dyan sa inyong lugar. Kasi pagka marami pong supply, mas mura po ang bitahan. Pero kagaya po dito sa amin sa Aklan, kunti lang po ang supply. Nakikita mo yung iti? Ayan po, ang dami na ng iti Ilang araw na ba ito, bro, hindi nalinisan? Isang araw lang po ito. Araw-araw po pala nililinisan ng ating bantay. So, yan lang po ang siguraduhin nyo mga kagadang buhay Pag gusto niyo pong magkaroon ng puguan, ang disposal of waste po talaga ang kailangan nyo pong unahin. Ron, may nahulog Ron. Ayun na. Oh, no. May nahulog na ibon. Andun na sa ilalim. Ron, lang. Diyan po sa ilalim, nahulog siya. Ayun na siya. Ayun na siya. Sa pinakataas ng galing. Yan, dyan. Oo, pinakataas. So, ito po yung chamber niya. Ayan. Tapos, kailangan po, meron din pong, pag nag-burn out. Kailangan din, mayroon tayong generator. Kasi kailangan nila po ng electric fan at saka po music. Hindi ko na rin masyadong nakita kung saan dyan. Ayan, papaanda rin na po yung electric fan para po mawala yung init. Ayan po siya, hindi pa puno yan, Tapos, dito po sa baba yung outlet. Yan po, yan pagka umulan po at bumaha, saka po bibitawan. Bakit kaya nahuhulog? Sa daanan ng itlog. Kasi maliit pa sila. Kapag tumatakas yung mga ibon natin. So, ito na ba ang capacity ng cage? Ilan ang capacity niyan lahat, ang dalawa mong cage? 5,000.
5,000. Ito po yung unang cage. Tsaka ito po yung pangalawang cage. So dito po yung nilalagay yung mga patuka at dito naman po yung tubig. So bawat painom po ng tubig, meron pong vitamins yan. So ayan po yung spacing. Oh, tingnan natin yung ating tagapag-alaga kung gaano na karami yung kanyang na nalinisan. Oh, ayan, bilis-bilis lang. Bilis lang yung paglinis. Ito po yung ginagamit namin na feeds po para sa Quail-X. Magkano ito Ron, yung Quail-X mo? 1.8. Sarado po 1.8 ito. So medyo mahal po dito sa Visayas ang Philmico Feeds na Quail-X. Siguro mas mura po sa ibang lugar. Lalo na po sa Luzon. Luzon din ba ito nanggaling Ron? Dito lang yan. Iloilo, Cebu, ganyan. Ayan, dito lang daw. So, ayan o, malapit na mapuno ni Ron yung kanyang lagayan sa pag-harvest ng itlog. Sa 5,000 heads, ilang sako ng feeds ang maubos sa isang linggo? Lahat na umiitlog na. Oo, pag lahat umiitlog na. Dalawa kada araw. Dalawang feeds kada araw? Oh, dalawang feeds pala daw kada araw pagka 5,000 na lahat umiitlog. So 3,600. 3,600 po yung magagastos. Pag 5,000 divide by 200, yun po ang magiging itlog nila. Tapos 100 pieces po per tray times 220 o 200 po ang wholesale ni Ron. So may tira pa rin Oh, compute natin, may tira pa rin naman. So, hindi talaga pumapaltos yan bro, dalawang sako sa isang araw? Hindi yan. Basta yung lahat ng itlog. Oh, so kalahating sako, isang sako sa umaga, isang sako din sa gabi. Yun po ang makakain nila na feeds. So, sabi ni Ron, pagka hindi pa nangingitlog, panghinaan ka talaga ng loob dahil malaki pala po talaga ang expenses. Pero pag nag-upisa na silang mangitlog, 1 year din naman silang magbigay ng itlog sa iyo. Tuloy-tuloy na silang mangitlog. Magsasacrifice ka, RTL po yung i-deliver sa iyo, mga ilang araw pa ron bago sila mangitlog. Kahit RTL na, ready to lay. Alagaan mo pa mga isang linggo bago sila mangitlog o mahigit. Sobra isang linggo pa ikaw mamuhunan, mga kagandang buhay. Ayan na po yung itlog. So mga ilang tray pa lang ngayon ang harvest mo sa 5,000. Kaya kada araw. Bali, tatlo. Mga 8 box lang. 8 bucks lang May muna. binili kasi isang box. Oo. So 800 pa lang. Yung ma-harvest mo dito, araw-araw. Araw. Pero parami everyday. Everyday, marami. Ito yung itlog nila nito. Halos yan kada araw, halos dumiduble. Halos dumudoble. Okay So, pag ilang days na ngayon itong mga bago mo na deliver, first batch? Ano to, December 26, ano na nga, 16. 21 days plus 25, 47 days na to. 47 days na hindi sila nagbibigay ng itlog, kunti-kunti lang. Di pag tumungtong sila na, di ba, dito sila mga 25 days. Oo. 1 week ng pag-alaga mo, mga 33, 35 hanggang 37 days. Dapat may bumutas. Mula sa pagkasisiw pala. Dapat may butas na yan. May bumutas na yan kahit isa, dalawa. Ito, dumating to January 26. Hindi. Yung second batch. January 6 to dumating. Ano nga yun? 16? 10 days. 10 days. Ayan, may itlog na. Itlog na. Kung maganda yung Yung pag-alaga second mo. batch. Maganda pag-alaga mo, dapat ganyan. After a week or after 10 days, dapat may itlog na talaga. Ayan. So, nakakasiguro po tayong sila. Pare-pareho ang gulang. Pero baka meron din namang pinapalusutan ka ng ng matanda na. Alam naman yan sa itsura, di ba? Alam yan. Oo. Yung medyo mahirap lang talaga yung mga maliliit. Sila yung namamatay talaga sa Yung mga bansot. May mga mamamatay talaga. May mortality rate talaga. Bago sila mangitlog ng mga siguro mga
Hindi naman tataas sa ano siguro sa 20. Sa 4,000 nits, hindi naman tataas sa 20. Hanggang mangitlog na sila. Pero may ano naman, may pasubra naman yung supplier natin. Siyempre alam naman niyang hindi talaga may iwasang may mamatay. Kasi nga po, hindi kahit magkasing gulang sila, hindi may iwasan na may bansot. Mahinang tumuka. Kaya... Mga huling na pisa sa grupo. Okay. Yan mostly yung... Hindi sabay-sabay. Yan mostly yung mga bansot. Itong gaganda ng tamanyo, pare-pareho. Oo nga, nakita ko. Napaka-healthy nila. Oo, kasi ano yan, alaga yan sa vitamins. Tapos yung lugar nila hindi mabaho. Hindi mabaho, malinis, saka medyo walang masyadong ingay. Tahimik dito, malamig, puro puno. Oo, maganda dito yung pakiramdam nila. Naka-adjust na sila sa kanilang environment. Dapat kasi yung pugo i-consider na parang tao rin. Oo. Pag walang masyadong stress. Yung tao, ikaw na owner, na inayan ka at na kabahuan, na initan, ganyan ito sila. Oo. Nanamigan ka. Ganyan din sila. Ganyan din sila. Oo. So, ayan, pag-alaga. Ilaw dapat nila sakto talaga yung pailaw. Kasi hindi sila iitlog kung hindi sila may lawas. Hindi sila iitlog pagka gabi ay madilim. Oo, tapos kapag pag-prepare mo sa kanila, bawa sisiw pa lang po sila, tapos hindi mo sila nabigyan ng tamang Nutrients. amount o haba ng exposure sa light, hindi po sila iitlog sa tamang oras din. Oo. Parang iipunin po nila yon yung oras na may ilaw sila. Tapos pag na-meet na po nila yon yung kanilang parang requirement para umitlog sila, doon pa lang sila itlog. So, napakalaki din pala ang factor no, na laging may ilaw at saka may electric fan itong mga alaga. Oo, dapat talaga. So, dapat may generator ka kung brownout out. Oo, napakalaking problema yung brownout. Nung brownout dito, Nang 1 week, may get 1 week yun. Ilang araw talaga yun, wala talagang bumaba talaga yung production namin. Wala bang namamatay nun? Walang na heat stroke? May namatay talaga yun. Oo. Hindi may iwasan. Yan, kailangan malinis po talaga. Hands-on ka sa farm. So mga kagandang buhay, subscribe nyo po ang channel ni Ron. Ron's Farm Official, your young agriculturist. Where you learn and you earn. Mga kagandang buhay. Matututo ka, kikita ka dito sa channel niya. Ron's Farm Official. So may thriller video na siya mga kagandang buhay. Hindi lang po niya natutukan pa ngayon yung vlogging niya dahil magpunta pa siya ng Maynila para po sa outtaking niya. Para makuha niya lisensya niya bilang agriculturist na natin mga kagandang buhay. So marami pa pong ventures ang gagawin ng Ron's Farm Official sa mga OFW, sa mga may puhunan, sa mga nagbabalak, nag-iipon ng pangkapital sa farm. Tutok na po dito sa Ron's Farm Official, itikan, puguan, at saka gagawa rin po si Ron ng piggery, at saka manukan na rin po for laying. Lahat na po yan gagawin po ni Ron dito sa farm niya. So samahan niyo po siya sa kanyang humble beginnings dito po dahil bagong graduate pa lang siya, bagong pasa po, our young agriculturist. Marami kayong matutunan sa kanya mga kagandang buhay. So thank you so much, at ang dagdag po na updates dito sa farm ay doon nyo na po makikita sa vlogs ng Ron's Farm Official, at minsan-minsan po isuscoop rin po natin dahil ipopromote po natin ang ni Ron, ang kanya pong channel, para po ako baka naman ang aking tinututukan kung paano kami tumubo sa aming pamimili. Yan po. So syempre dito pa rin po sa Sol's Ganang Buhay makikita nyo pa rin po ang ating mga update. Pero yung full package po talaga kung ano mga vitamins, paano niya inalagaan, ay dito po talaga sa Ron's Farm Official. So ito pong munti niyang bahay ng itik, almost 30K po ang gastos dito. Ayan, dito po nilalagay ni Ron ang kanyang painom ng tubig. Ayan po. Tapos papunta po dun sa likod, ayan, yung kulay orange na yan, dyan umiinom ang kanyang mga itik. At dito na po siya kalaki. At ang field po na yan, dyan po
natin i-free range ang ating mga itik at papagawa po tayo doon ng building. Mga kagandang buhay, yung totoong building na po talaga ng itik. So pag-ipunan po natin yan, mga kagandang buhay, and who knows, lumaki po itong humble beginnings po ng kanyang farming at makatulong po tayo sa ating mga kapwa farmers at mapaunlad rin po ang farming para po in a better life. Mga kagandang buhay, Ron's Farm Official, where you learn and you earn. So punta rin po ako ngayon sa pahingahan ng ating mga baka dahil meron po tayong 52 heads. Ika-4 po na truck na dadalhin natin sa Cavite. And so far so good po mga kagandang buhay. Lahat po ng ating mga paghihirap ay nasusuklian na po. Sana po lagi kayong magsuporta sa Solos Ganang Buhay at marami pa po kayong matututunan at maaaliw po kayo sa ating mga vlogs. Sa ating mga vlogs, wala pong pagkukunwari. Lahat po ng mga kaganapan ay ating i-scoop. Hello mga kagandang buhay, ito na po ang ating harvest for today. Dadalhin na po natin ito sa store para po maibigay na po sa mga umorder na mga regular customer po natin. Tara po, iatin po itong i-dispose na. Magkano yung wholesale niyan? 230, 220? Hindi ko po alam doon sa store. Pero yung bigay ko po nito sa store namin, wholesale ko 195 lang ito. Tapos benta namin 220. So kinukuha yan ni Anipan, benta niya ng 3. Oo, 230 yata ito. Hindi ko alam. So may tubo rin siya kung 220 po ang bigay ng store namin. May tubo na siyang 80 pesos, 80 centavos per piece. So konti pa lang po ang production ang pugo ni Ron. Mga after a week po yan. Marami na, no? Sobra na 10 yan, siguro mga 20 bucks na yan. Oo, yun. A week time lang daw. Mga 23 na. Pag umitlog lahat ang 5,000, mga ilang tray? Dati kasi, nung nagkaroon ako ng 5,000 alaga, isang araw nila, yung kalakasan talaga, mga 48 bucks. Oo. Minsan niya, almost talaga? Almost 100%. Okay. Hello mga kagandang buhay! Kasama ko po ngayon si Kabeng Roger. Pupunta po kami doon sa pang-4 na baka. Na almost po, dalawa silang bumili. Pang-4 na baka, pang-4 na truck ng baka. Oh, sige, stand corrected. Ulit.